Sa baryo ng San Isidro, may isang lumang kwento na pabulong na ipinapasa sa bawat henerasyon. Hindi ito basta-basta kinikwento, lalo na kapag gabi, lalo na kapag umuulan. Ang kwentong ito ay tungkol kay Mara. Nasaan na si Mara? Sigaw ng kanyang ina habang halos mawalan na ng boses sa papatawag. Maghapon nang nawawala si Mara noon. 7 taong gulang, payat, mainhing, at lagi may hawak na lumang manikat. Naghahanap ang buong baryo. Dumidilim na at nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Doon tayo sa may ilog, baka napunta siya roon. Mungkahi ng isang lalaki. Habang naglalakad sila sa patikan, biglang may narinig na malakas na tahol. Aso, sundan niyo yung aso. Isang payat na aso, ang paulit-ulit na tumatahol, nakaharap sa ilog, para may tinuturo. Paglapit nila at tigilan ang lahat, nandun si Mara. Nakaupo sa isang napakalaking bato sa gitna ng numaragasang tubig. Hindi siya gumagalaw. Hindi umiiyak. Hindi rin mukhang takot. Mara, sigaw na kanyang ina. Pero walang reaksyon ng bata. Mas lalo nakakapagtaka kahit malakas ang ulan, tila hindi siya napabasa. Para may manipis na harang sa paligid niya. Ano nangyayari? Pulong ng isa. Dahan-dahang nilapitan siya ng isang matandang lalaki. Mara, anak, bumaba ka na dyan. Biglang nagsalita si Mara ng mahina, ngunit malinaw. Sandali lang po, hindi pa tapos. Nagkatingin na ng mga tao. Hindi pa tapos ang alin, tanong ng ina niya, nanginginig ang boses. Tumingin si Mara sa harap niya, pero wala siya nakikita. Nag-uusap pa kami, sagot niya. Sino? Ngumiti si Mara, parang may kausap na iba. Sila po, ang liliit nila, pero mababait. Biglang lumapas ang hangin. Ang aso ay lalo pang tumahol. Pinapapili nila ako, dagdag ni Mara. Pinapapili ng ano? Saglit siyang natahimik. Saka nagsalita. Kung asin o pikas, nagpalunok ang matandang lalaki. Mara anak, piliin mo yung pikas. Tahimik. Sandali pa. Pagkatapos, bigas po. Biglang tumigil ang ulan. At sa isang kisap mata, para nawala ang kung ano nakapalipot sa kanya. Nabasa siya, nanginginig at napaluha. Nay, tumakbo ang ina niya at niyakap siya. Anak! Pero ang aso hindi pa rin tumitigil sa pagtahol. Lumipas ang maraming taon, umalis si Mara sa baryo. Lumaki siyang napakaganda, maputi, mahaba ang buhok, at may kakibang dating na hindi may paliwanag. Pero may isang bagay na hindi nagbabago. Walang lalaking tumatagal sa kanya. Sa simula, lahat ay nahuhulog. Ang ganda mo, Mara, parang hindi ka totoo, sabi ng isang manliligaw. Ngunit paglipas ng ilang linggo, pasensya na, parang may mali. Hindi ko may paliwanag. At aalis sila. Minsan naman, bigla na lang mawawala. Parang may umiiwas. Parang may humihila palayo. Isang gabi, kinausap siya ng kanyang kaibigan. Mara, napansin mo ba? Lahat na nagkiging malapit sa'yo parang tinataboy na kung ano. Tahimik si Mara. Naalala mo ba nung bata ka? Doon siya napaisip. Ang ulan, ang bato, ang maliit na nilalang, ang pagpili. Bumalik siya sa San Isidro. Gabi, umuulan. Parang inuulit ang nakaraan. Naglalakad siya papunta sa ilog. At doon, nandoon pa rin ang malaking bato. Umupo siya, tahimik, at naghihintay. Ilang sandali pa, narinig niya ulit. May hinang tinig. Pumalik ka. Napapikit siya. Kayo pa yan? Pinili mo ang daan pa uwi. Oo, kasi gusto kong makabalik sa pamilya ko. May kapalit ang bawat pagpili. Nanginginig ang kamay ni Mara. Ano ang kapalit? Saglit na katahimikan. Pagkatapos, hindi ka kailanman magiging para sa iba. Napaluha siya.
Ano ibig sabihin nun? Tanong ni Mara. Ikaw ay tinatakan sa pagitan. Sa pagitan ng ano? Tanong ulit niya. Ng mundo namin at ng mundo niyo. Biglang lumakas ang ulan. Pwede pa bang baguhin? Sigaw ni Mara. May isa ka pang pagpili. Tumigil ang ulan. Dalawang bagay ang lumitaw sa harap niya. Isang takot ng asin at isang takot ng bigas. Kung pipiliin mo ang asin, mawawala ang sumpa. Pero, hindi ka na makakabalik sa mundong kilala mo. Napahikpi siya. At kung bigas ulit, mananatili ka. Pero mag-isa. Mahabang katahimikan. Umiyak si Mara. Naalala niya ang kanyang ina, ang baryo, ang buhay niya. Pero naalala rin niya ang lungkot, ang paulit-ulit na pagkawala, ang pagiging iba. Huminga siya ng malalim. Pagod na akong mag-isa. Dahan-dahan niyang inabot ang asin. Sa sandaling hinawakan niya ito, nawala ang ulan, nawala ang ilog, nawala ang lahat. Kinabukasan, may isang aso na naman ang tumataw sa tabi ng ilog, pero wala ng bata nakaupo sa bato. Wala na si Mara. At hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda, huwag hayaang mapag-isa ang mga bata, lalo na kapag malapit sa ilog, at lalo na kapag umuulan. Dahil may mga bagay na hindi nakikita, na tahimik lang na nagmamasid sa dilim. At sa oras na sila ay lumapit, kahit ano pang piliin mo, may kapalit.